Hi guys, alam nyo ba na dito sa New Zealand ay pahirap na ng pahirap ang mag-hire ng mga overseas workers tulad ng mga Pilipino na galing Pilipinas. Pahirap na po ng pahirap ang mag-hire ng mga workers. Based on our experience guys, kasi kami kahit papano, yung aming business ay nakapag-hire kami ng nakapag-sponsored kami ng 5 Filipinos, no? Binigyan namin ng work visa. So, dati guys, ang process lang ay magpa-accredit ka ng ang iyong business. Once ma-accredited ka sa immigration, then magpo-post ka lang sa TradeMe o kaya sa mga job seek platform. Magpo-post ka lang doon ng 2 weeks at kahit may mag-apply doon, no? Kahit may mag-apply doon sa iyong job hiring na pinost doon sa mga platform, ay pwede mong sabihin na wala kang nagustuhan doon sa mga aplikante at wala kang hinire doon. Kaya pwede mong sabihin yun sa immigration noon at bibigyan kanila ng token para makapag-hire ka overseas, makapag-hire ka sa ibang lahi, no, na hindi dito sa New Zealand. So kaya nakapag-hire kami noon ng 5 ka Filipino workers. Ngayon, madali lang yun guys, madali lang yun proseso. Ngayon kasi ang hirap na ng proseso kung mag-hire ka dito sa New Zealand. Kasi ang posting na ngayon ay aabot na yata ng 90 days yata ang kailangan mong mag-post doon sa mga job seek platform. And then, hindi lang yun, kailangan mong ang employer na mismo ang pumunta doon sa mga government agency. Katulad sa atin, kung sabaga sa Pilipinas ay yung mga dole, no, o sa labor, no. So, bilang employer, utos na immigration na bago ka makapag-hire ay kailangan makipag-engage ang mga employer doon sa mga government agencies kung saan nagkikater sila ng mga naghahanap ng trabaho. Ngayon, makikipag-usap ka doon sa mga manager o kaya kung sino man na in-charge doon na nagha-hiring ka. At kailangan mong patunayan na nagsasabi nga yung mga manager, no, ng mga government agencies na wala ka talagang ma-hire or wala silang maibigay sa iyo na aplikante. Saka ka mag-apply doon sa immigration at saka ka bibigyan nila ng token. So grabe guys, napakahirap na. Kasi dito sa lokal, alam nyo guys, sa lokal, dito sa New Zealand, ang dami talagang naghahanap din ng trabaho ng mga lokal. Sa totoo lang naman guys talaga, kaya rin ang mga lokal ay nawalan ng trabaho gawa ng sa mga foreign workers tulad namin, no? Yung mga asawa namin, asawa ng mga workers na nagiging residente, mga anak, nagpunta ng New Zealand, dahil sa kanila, imbis na para doon sa mga lokal yung trabaho na ibibigay sana, kasi nga masisipag ang mga Pilipino. So, sa Pilipino na ibigay. So, ngayon, ang New Zealand naghigpit na guys kasi nga siguro marami nang nagrereklamo ng mga lokal na mga New Zealanders, mga Kiwi, hindi na sila makahanap ng trabaho. So ngayon, hinigpitan ng immigration ang roles. So dapat makipag-engage ang employer at masasabihin ng government agencies na walang aplikante, pero imposible po yun. So ibig sabihin, imposible rin talagang makapag-hire ang employer. Kaya guys, magtitiis na lang ako sa 5 tao na yan, 7 tao na yan sa aking negosyo. At least, no, pag sinabi kasi Pilipino, kahit iwanan mo sila, nagtatrabaho yan. Medyo, pag lokal kasi guys, pag walang trabaho ang isang lokal, ay magko-questionable yun, no? Something wrong. Kasi dito, ang daming trabaho. Bakit lokal ka pa, ay wala kang trabaho? So, ibig sabihin, questionable po yun guys, na may problema ang isang lokal
kung siya ay hindi nakahanap, matagal na hindi nakahanap ng permanenteng trabaho. Maliban lang doon, no, sa mga fresh graduate, sa mga bata pa, no. So, ayun guys, ang experience. Napakahirap na mag-hire o maghanap ng trabaho dito sa New Zealand ngayon.